Huwag mo akong idadamay sa kabalastugan niyo, magnanakaw na nga ang lakas pa ng loob na magpaliwanag. You and that old hag are the same mga basura sa lipunan na hindi dapat hinahayaang makatuntong sa sahig na ito. Ang bawat salitang binitawan ni Gaston ay parang mga piraso ng basag na bote na tumatama sa mukha ni Vanna. Ang tinig ng manager ay puno ng kasuklaman, umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng supermarket na tila isang hatol ng kamatayan para sa isang taong wala namang kasalanan. Sa mga sandaling yon ang palikit, na dati ay itinuturing ni Vanna na simbolo ng tagumpay ng kanyang pamilya, ay naging isang malamig at malupit na entablado ng pang-aapi. Nakaluhod si Vanna sa madulas na sahig ang kanyang lumang duster na suot ay may mansa na ng putik at alikabok mula sa labas. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa paghawak ng mga mamahaling pluma at pagpirma sa mga bilyong pisong kontrata ay kasalukuyang nanginginig habang pinupulot ang isang lata ng gatas na nahulog mula sa nangangatog na kamay ni Lola Remedios. Maingat niyang pinupunasan ang dumi sa lata, gamit ang laylayan ng kanyang damit. Tila ba, ang bawat haplos niya ay isang paghingi ng tawad sa matanda na kasalukuyang humihikbi sa kanyang tabi. Ito ang kabalintunaan ng kanyang buhay sa gabing ito. Siya ang may-ari ng bawat istante, bawat produkto at bawat brick ng gusaling ito. Ngunit heto siya itinataboy na parang isang ligaw na aso ng taong siya mismo ang nagluklok sa pwesto. Manager, please, hindi po magnanakaw ang matandang ito. Nakita ko nahulog lang ang lata mula sa cart niya dahil sa gulo ng mga tao. Mahinang pakiusap ni Vanna, pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Bilang tugon marahas na sinipa ni Gaston ang lata ng gatas mula sa kamay ni Vanna. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng nakakangilong katahimikan ng mga usisero. Lumapit ang manager, ang dulo ng kanyang makintab na sapatos ay dumidikit sa tuhod ni Vanna. Dinidiin na ng kanyang pagkatao sa lupa. Don't tell me how to do my job, you cheap-looking woman. Kaya lang naman kayo natatanggol sa isa't isa dahil pareho kayong salot. Gods, kalad ka rin nyo na ang mga ito sa likod. I don't want these eyesores in my store. Naramdaman ni Vanna ang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang init ng kanyang mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang mga pisingi, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang nakakita sa kanyang anak na pinahihirapan at sa pagkakataong ito ang kumpanya niya ang kanyang anak, nakasalukuyang nilalapastangan ng kasakiman. Ang kanyang mga palad ay nakasara ng mahigpit sa malamig na semento. Ramdam ang bawat butil ng buhangin na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tila isang telang marahas na pinupunit bawat hibla ay nagdadala ng pait na tila asidong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang hinihila sila ng mga security guard patungo sa madilim na bodega, sa likod na saksihan ni Vanna ang isang bagay na mas matindi pa sa sipa ni Gaston. Nakita niya ang mga tauhan sa warehouse na mabilis na naglilipat ng mga kahon na may tatak ng government relief not for sale patungo sa isang pribadong truck, habang ang mga istante sa harap ay pinupuno ng mga produktong ang mga petsa ng expiration ay burado na at sadyang pinalitan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Vanna. Ang bawat sentimong kinita ng Areola Group ay itinayo sa pundasyon ng katapatan ng kanyang ama. Ngunit ngayon, ang pundasyong iyon ay tila pinamamahayan na ng mga anay. Napatingin siya kay Lola Remedios na halos hindi na makalakad sa takot ang matanda, na tanging hiling lang ay makabili ng murang gatas para sa kanyang apo. Ngunit ngayon ay ituturing na kriminal. Ito ba ang imperyong pinatayo ng aking ama para maglingkod sa mga nangangailangan? O isa na lamang itong marangyang libingan kung saan ang malasakit at katarungan ay matagal nang inilibingan sa ilalim ng kasakiman ng iilang tao? Ang katanungang ito ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Vanna. Habang isinasara ang pintong bakal ng bodega, iniwan silang dalawa sa dilim.
Hindi alam ni Gaston na ang babaeng pilit niyang idinidiin sa lupa ay ang reynang may hawak ng kanyang tadhana. Ngunit sa sandaling ito si Vanna ay hindi isang CEO. Siya ay isang sugatang kaluluwa na natanto na ang pinakamalaking mansa sa kanyang supermarket ay hindi ang alikabok sa sahig, kundi ang mga taong nakasuot ng malinis na uniforme, ngunit may maruming konsensya. Vanna, look at yourself. Amoy palengke ka at mukha kang basahan. Isang kahihiyan sa pamilyang Ariola na ang CEO namin ay naglalakad sa kalsada na parang isang pulubi. Ang boses ni Eugenia ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa katahimikan na malawak na sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang marang, yang silya na gawa sa inukit na nara. Hawak ang isang tasa ng tsa na tila ba ang banggo nito ay sapat na upang itaboy ang presensya ni Vanna. Ang bawat salita niya ay may kalakip na pandidiri habang ang kanyang mga mata ay mapanuring tinititigan ng dumi sa duster na suot ni Vanna. Ang parehong duster na naging saksi sa pambabastos ni Gaston. Kanina lamang. Dahan-dahang lumapit si Vanna, pilit na ibinabao ng sakit at pagod sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Inabot niya ang kamay ng kanyang biyen. Ano pang gawin ang tradisyonal na pagmamano, isang tanda ng respeto na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ngunit bago pa man madampi ng kamay ni Vanna ang nonya, mabilis na binawi ni Eugenia ang kanyang kamay at kumuha ng isang mamahaling lace na panyo upang punasan ang kanyang mga daliri. Huwag mo akong hahawakan, Vanna. Hindi ko alam kung saang imburnal ka galing. Your obsession with checking the small branches personally is starting to look like a mental illness. Patuloy ni Eugenia, ang kanyang boses ay naging mas malamig pa sa hangin, nagmumula sa aircon. Maupo ka, may kailangan tayong pag-usapan na seryoso. Naupo si Vanna sa gilid ng sopa. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng gusaling ito. Nararamdaman niya ang malansang amoy ng bodega na kumapit sa kanyang buhok, isang paalala ng kawalang katarungang kailangan niyang ayusin. Madam, kailangan nating tingnan ang Quezon City branch. May malaking anomalya roon. Si Gaston ay... Stop it, Vanna, putol ni Eugenia nang may matinding otoridad. I don't care about Gaston or some missing boxes of milk. What I care about is the stock price. At dahil sa mga kumakalat na balita tungkol sa iyong pagiging eccentric at hindi maayos na pamumuno nagpasya ang pamilya, it's time for you to step down as CEO. Napatigagal si Vanna. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa gitna ng kanyang lalamunan. Step down, madam. Ang tatay ko ang nagtatag ng kumpanyang ito. I promised him I would protect his legacy. And look at that legacy now. Amoy putik at puno ang tsismis, muling pangungutya ni Eugenia habang dahan-dahang humihigop ng tsa. Pirmanan mo ang resignation letter na inihanda ni Chloe. Don't make this harder for yourself. Isipin mo na lang ang anak mo si Tonton. Ay wala kang nga palang anak, diba? Kaya siguro wala kang pakiramdam sa kung ano ang tunay na halaga ng pangalan ng Ariola. Ang bawat salita ni Eugenia ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Vanna. Ang gaslighting na ito ay matagal na niyang tinitiis ang pakiramdam na siya ay palaging kulang, palaging mali, at palaging isang stranger sa sarili niyang tahanan. Ramdam niya ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang mga palad, pilit na pinipigilan ang anumang pagsigaw. I will not sign anything tonight, madam. Pagod ako, mahinang sagot ni Vanna, bago siya tumayo at naglakad patungo sa kanyang kwarto sa itaas. You're making a mistake, Vanna. Bukas hindi na lang resignation letter ang haharapin mo. Huling hirit ni Eugenia na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Pumasok si Vanna sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang tunog. Sumandal siya sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa gitna ng dilim,
tila mas lalong naging malinaw ang bawat pangungutya ni Eugenia at ang marahas na tawa ni Gaston. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa upang ilapag ang kanyang bag, ngunit napatigil siya. Sa gitna ng kanyang malinis na desk sa ibabaw ng kanyang laptop ay may isang puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo. Dahan-dahan ni yang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang sulat kamay sa loob. Isang pamilyar na pormasyon ng mga letra na tila bumuhay sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang inilibing sa limot. Vanna, hindi lahat ng anino ay kaaway. Huwag kang susuko sa kanila. Ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng mga numero. Makita tayo sa lugar kung saan tayo huling nagpaalam. Ang hininga ni Vanna ay naging mabigat. Ang sulat ay galing sa kanyang asawa, ang asawang 5 taon nang nawawala at itinuturing na ng lahat na patay na. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan kasing dilim ng gabing ito. Buhay ba talaga siya? O ito ay isa lamang malupit na laro ni Eugenia upang tuluyan siyang mabaliw sa gitna ng pagkagapi, isang bagong bagyo ang nagsisimulang mabuo. At sa pagkakataong ito, walang sinumang makakapagtago sa kani-kanilang mga anino. Wala na siyang magagawa, madam. Hawak ko na ang lahat ng mga dokumentong kailangan niyo para tuluyan siyang mapatalsik sa pwesto bukas. Ang boses na iyon ay kasing pamilyar ng tibok ng sariling puso ni Vanna. Tumigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Eugenia. Ang kanyang mga kamay ay naninigas habang nakahawak sa isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay isang mamahaling silk scarf, isang regalo na binili niya para kay Chloe, ang kanyang sekretarya, at itinuring na bunsong kapatid sa loob ng 7 taon. Ang bango ng lavender na palaging suot ni Chloe ay humahalo sa amoy ng lumang papeles at kataksilan na kasalukuyang bumabalot sa silid. Naramdaman ni Vanna ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Chloe ay tila isang matalim na karayom na unting tumutusok sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ng anumang hininga na nais kumawala. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng halos 1 dekada ay tila isang marupok na kristal na nahulog sa semento, hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit nadurog sa libu-libong pira-piraso na hinding-hindi na mabubuo pa. Siguraduhin mo lang, Chloe, ayaw ko ng anumang butas. Kapag natapos na ang board meeting bukas, dapat ay wala ng areola na may kontrol sa supermarket, sagot ni Eugenia ng may mapanuyang tono. Dahan-dahang humalagpos ang paper bag mula sa mga daliri ni Vanna. Ang marahang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkagapi. Hindi siya sumigaw. Ang pinakamalalim na sugat ay madalas na walang tinig, isang tahimik na pagdurusa na tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang nakakaalam. Ang kanyang paningin ay bahagyang naglabo, ang mga pader ng mansyon na dati ay simbolo ng kanyang seguridad ay tila unti-unting lumiliit, dinidiinan ang kanyang pagkatao. Pinihit ni Vanna ang kanyang katawan at naglakad palayo ng hindi lumilika ng anumang tunog. Bawat hakbang niya ay parang paghatak sa isang mabigat na kadena. Nang marating niya ang kanyang sariling opisina sa kabilang dulo ng pasilyo, pumasok siya at isinara ang pinto. Doon sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang init ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Bakit, Chloe? Bakit pati ikaw? Pabulong na tanong ni Vanna. Sa kawalan, ang kanyang boses ay basag, na tila tuyong dahon na natapakan. Ilang minuto lamang ang lumipas, pumasok si Chloe sa loob. Ang kanyang muka ay inosente. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa wad na katapatan. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na kape sa mesa ni Vanna. Tila walang nakakarimarim na usapang naganap sa kabilang silid. Ma'am Vanna, heto na po ang kape nyo. Mukhang pagod na pagod po kayo galing sa Quezon City branch kanina. Don't worry po, inayos ko na ang lahat ng reports para sa meeting bukas, malambing na sabi ni Chloe. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may dalang lason.
Tinitigan ni Vanna ang mga mata ng kanyang sekretarya. Doon sa ilalim ng mga pilik-matang sadyang inayos ay nakita niya ang isang anino ng pagmamadali at kasakiman. Ang halik ni Judas ay hindi palaging sa pisngi. Minsan ito ay nasa bawat tasa ng kape at bawat ma'am na binibitawan ng may kunwaring paggalang. Salamat, Chloe. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Mahinang sagot ni Vanna, pilit na isinasantabi ang pait sa kanyang dila. Alam mo ba, naisip ko kanina? Sa mundong ito, mahirap talagang malaman kung sino ang tunay na kakampi. Sandaling natigilan si Chloe, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang mga folder sa mesa. Bakit yun naman po nasabi yon, ma'am? Nandito lang naman po ako para sa inyo. You can count on me always. Numiti si Vanna, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na puno ng kapait, anang isang taong natutong tumingin sa katotohanan sa gitna ng dilim. Sana nga, Chloe. Sana nga. Nang lumabas si Chloe ng silid mabilis na binuksan ni Vanna ang kanyang laptop. Sinubuan Quindi niyang i-access ang main server ng kumpanya upang tingnan ang mga file na sinasabi ni Chloe. Ngunit ang bawat password na itinitipan niya ay napapakita lamang ng isang salita sa screen, access denied. Nanlamig ang buong pagkatao ni Vanna. Hindi lang pala ang pwesto niya ang kinuha. Ninakaw na rin ang kanyang kapangyarihang lumaban sa loob ng sarili niyang kumpanya. Ang bawat hibla ng kanyang plano ay tila hinahabol na ng oras. Nuit sa gitna ng kanyang desperasyon, biglang nag-vibrate ang kanyang telpo no sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang litrato. Nang buksan ito ni Vanna, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay litrato ni Lola Remedios na kasalukuyang kinakaladkad palabas ng isang madilim na eskinita ng mga tauhan ni Gaston. Sa ilalim ng litrato ay may nakasulat na maikling mensahe. The clock is ticking, CEO. Ang basurang itinago mo ay kasalukuyan ng itinatapon. Gusto mo bang sumunod? Isang matinding panginginig ang bumalot kay Vanna. Ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng boardroom. Ito ay kasalukuyan ng gumaga pang sa mga lansangan handang lamunin ng mga taong tanging katotohanan lamang ang pinanghahawakan. Paano niya ililigtas si Lola Remedios kung ang sarili niyang mga paa ay kasalukuyan ng nakatali sa mga anino ng pagtataksil? Dito ba ang bagsakan ng mga tulad nating itinapon na ng tadhana? Ang pabulong na tanong na ito ni Vanna ay nalunod sa ingay ng rumaragasa at maruming tubig sa kanal ng isang makipot na eskinita sa Quezon City. Habang mabilis siyang naglalakad ang kanyang mamahaling sapatos, ay dahan-dahang nababakas ng putik, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang puso ay kasalukuyang nakikipagkarera sa bilis ng kanyang mga hakbang. Ang litratong natanggap niya kanina ay tila isang apoy na nagtutulak sa kanya upang pasukin ang mundang matagal na niyang kinalimutan, ang mundo ng mga taong nabubuhay sa pagitan ng mga tagpi-tagping yero at pangarap. Narating ni Vanna ang isang barung-barung na nakasandal sa isang pader na puno ng lumang anunsyo at dumi. Ang amoy ng basang basura at usok mula sa pagsisiga ay sumalubong sa kanya, tila sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit sa kabila ng dumi ng paligid, may isang mahinang liwanag na nagmumula sa loob ng munting tahanan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintong gawa lamang sa pinagdugtong-dugtong na kahoy. Doon sa gitna ng silid na kasing laki lamang ng kanyang walk-in closet sa mansyon, nakita niya si Lola Remedios. Nakaupo ang matanda sa isang silya, may mansa ng dugo ang gilid ng kanyang labi at may pasa sa kanyang braso, mga bakas ng marahas na pagtrato ng mga tauhan ni Gaston. Sa tabi ng matanda ay isang batang lalaki na may malalaki at inosenteng mga mata, si Tonton. Ang bata ay kasalukuyang hinihipa ng sugat ng kanyang lola, ang mga maliliit nitong kamay ay puno ng pag-aalala. Ma'am Vanna, bakit po kayo napadpad sa ganitong kaduming lugar? Ang boses ni Lola Remedios ay nanginginig puno ng gulat at kahihiyan habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na baro. Hindi nakapagsalita si Vanna.
Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Ang injustice engine sa loob ng kanyang dibdib ay muling nag-alab, ngunit sa pagkakataong ito, nahaluan ito ng isang matinding hapdi ng pagsisisi. Siya ang CEO. Siya ang dapat na nagpo-protect sa kanila. Ngunit heto sila nagdurusa dahil sa mga taong pinayagan niyang mamuno sa ilalim ng kanyang pangalan. Lumapit si Vanna at lumuhod sa harap ng matanda. Hinawakan niya ang mga kamay nito na kasing aspalto ng semento, ngunit kasing init ng apoy. Patawarin niyo po ako, Lola. Patawarin niyo ako dahil huli na akong dumating. Mahinang sabi ni Vanna, ang kanyang boses ay nababasag na sa emosyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang lumapit si Tonton kay Vanna. Hawak ng bata ang isang maliit na piraso ng tuyong pandesal, ang kaisa-isang pagkain na tila natitira sa kanilang lamesa. Sa halip na kainin ito, iniabot ng bata ang tinapay kay Vanna. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng isang matamis at busilak na niiti. Kain po kayo, ma'am. Sabi po ni Lola, kapag may bisita dapat po tayo magbigay. Malambing na sabi ni Tonton. Naramdaman ni Vanna ang biglang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging matatag ay tila natunaw sa simpleng galaw ng bata. Naalala niya ang kanyang sarili noong siya ay bata pa, bago pa man siya naging bilanggo ng Ariola Group, ang panahon na ang isang piraso ng tinapay ay sapat na upang maging masaya. Ang kakarampot na pandesal na yon ay mas masarap pa sa pandinig ni Vanna kaysa sa lahat ng mararang yang hapunan sa mansyon ni Eugenia. Iyon ang golden moment na tuluyang humilom sa kanyang nag-iising kaluluwa. Salamat, Tonton. Sobrang busog na ako dahil sa bait nyo. Pabulong na sagot ni Vanna habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ma'am Vanna, delikado po kayo rito. Babala ni Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Si Gaston, hindi lang po siya basta manager. May mga koneksyon siya sa itaas. Ang notebook ko na kinuha nila, nandoon ang lahat ng mga plaka ng truck na naglalabas ng mga dekalidad na produkto nyo. Wala na sa kanila ang notebook, Lola? Matapang na sagot ni Vanna habang pinapahid ang kanyang luha. Nasa akin ang lakas na yon. Dahil alam ko na ang totoo, hindi ko nahahayaang saktan pa kayo. Ngunit sa labas ng barong-barong ang katahimikan ng eskinita ay biglang binuwag ng tunog ng mabibigat na yabag na mga sapatos sa semento. Ang anino ng ilang kalalakihan ay dahan-dahang gumapang sa siwang ng pintuan. Narinig ni Vanna ang pamilyar at nakakarimarim na halahak ni Gaston mula sa labas. CEO Vanna, alam kong nandiyan ka sa loob, kasama ang basurang yan. Sayang ang ganda mo, mukhang bagay ka rin talagang tumira sa dumi. Sigaw ni Gaston, ang kanyang boses ay puno ng ngit-ngit at pagbabanta. Niyakap ni Vanna si Tonton at si Lola Remedios ng mahigpit. Ang kanlungan na akala niya ay ligtas ay kasalukuyan ng kinukubkob ng mga anino ng kanyang nakaraan. Paano niya ililigtas ang dalawang taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig kung ang bawat daan palabas ay kasalukuyan ng binabantayan ng mga demonyong siya mismo ang nagpalaki? Hindi lang basurang napulot sa kalsada ang alaala ng tatay mo, Vanna. Ang bawat pahina ng kwadern nung kinuha nila ay punong-puno ng pag-asang matagal na nating itinago. Ang tinig ni Lola Remedios ay mahina, ngunit tila may taglay na kapangyarihang nagpatahimik sa bawat pangunutya ni Gaston na nagmumula sa labas ng barong-barong. Habang ang tunog ng marahas na pagpalo sa pintong kahoy ay patuloy na nagpapaalog sa marupok na pader si Vanna, ay nananatiling nakaluhod sa tabi ng matanda. Naramdaman ni Vanna ang biglang paghigpit ng hawak sa kanya ni Lola Remedios. Ang mga daliring magaspang ay tila naghahanap ng lakas mula sa kanya. Ngunit sa katunayan, ang matanda ang nagbibigay ng sandata sa kanya sa gitna ng kadiliman. Madam Ariola lumabas, kanariyan bago ko tuluyang gibain ang butas na ito. Ang bulyaw ni Gaston sa labas, kasunod ng malakas na tawanan ng kanyang mga tauhan. Isang CEO nagtatago sa ilalim ng mabahong yero
Anong sasabihin ng mga stockholder mo kapag nalaman nilang dito ka kumukuha ng payo sa isang pulubi? Hindi pinansin ni Vanna ang pananakot. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang maliit na medalya na dahan-dahang inilabas ni Lola Remedios mula sa loob ng kanyang lumang blusa. Ang medalyang ginto ay kupas na ang kinang may mga gasgas na dulot ng panahon, ngunit malinaw na nakaukit dito ang insignia ng pamilya Ariola. Ang parehong medalyang laging suot ng kanyang ama hanggang sa huling hininga nito. Lola, bakit nasa inyo ang medalyang ito ni Papa? Ang tanong ni Vanna, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkalito. Sabi ni Madam Eugenia, ninakaw ito ng isang katulong bago mamatay si Papa. Sabi niya yon ang dahilan kung bakit pinalayas ang taong pinagkakatiwalaan ni Papa. Ngumiti ng mapait si Lola Remedios habang hinahaplos ang medalya. Hindi ako magnanakaw, Vanna. Ang medalyang ito ang huling ibinigay sa akin ng tatay mo bago siya aksidenteng namatay sa sunog sa warehouse noon. Ako ang huling taong nakausap niya. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa mga apoy, ngunit bago siya mawala ng malay, iniabot niya sa akin ang medalyang ito at ang notebook na itinatago ko ngayon. Sabi niya, Remedios, huwag mong hahayaang makuha ito ni Eugenia para ito kay Vanna. Naramdaman ni Vanna ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang alaala ay tila marahas na binaligtad. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Eugenia sa kanya, ang pagkupkop sa kanya matapos mamatay ang kanyang ama, ay isa palang malaking kasinungalingan upang pagtakpan ng isang krimen. Ang matandang babaeng tinatawag nilang basura ay ang tanging taong tapat na nagmalasakit sa kanyang ama. Bakit hindi po kayo bumalik? Bakit hinayaan niyo akong lumaki sa kamay ni Eugenia? Tanong ni Vanna, habang ang init ng kanyang mga luha ay bumabasa sa kamay ni Lola Remedios. Sinubukan ko, anak, pero ipinakulong ako ni Eugenia sa kasong pagnanakaw na hindi ko ginawa. 5 taon akong nabulok sa rehas habang ikaw ay dahan-dahang nilalason ng kanilang mga salita. Nang makalabas ako, wala na akong lakas para lumaban. Hanggang sa makita kita sa supermarket kanina. Paliwanag ni Lola Remedios. Ang bawat salita ay punong-puno ng pait at pagsisisi. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay muling binuwag ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng bintana. Isang bote ng alak ang pumasok sa loob. Nagkalat ang mga bubog sa sahig malapit sa paanan ni Tonton. Mabilis na niyakap ni Vanna ang bata, pilit na pinoprotektahan ito mula sa panganib. Tapos na ang drama, Vanna. Ibigay mo na sa akin ang matandang yan at ang notebook na hawak niya. Sigaw ni Gaston na ngayon ay seryoso na at tila desperado. Madam Eugenia already signed the orders. You are no longer relevant. Ibigay mo na ang gusto ko kung ayaw mo masaktan ng bata. Tumingin si Vanna sa medalyang hawak ni Lola Remedios pagkatapos ay sa takot na muka ni Tonton. Isang bagong uri ng galit ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi na ito galit ng isang biktima, kundi galit ng isang anak na ninakawan ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay tila naging kasing tigas ng asero. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay kasalukuyan ng nagniningning sa determinasyon. Lola, Tonton, huwag kayong matatakot, pabulong na sabi ni Vanna. Hindi na nila tayo masasaktan. Ang Ariola Group ay itinayo sa pawis ng tatay ko at sa katapatan niyo. Hindi ko hahayaang ang mga anino ni Eugenia ang maghari sa gabing ito. Humakbang si Vanna patungo sa pintuan. Habang hinahawakan niya ang trangka, naramdaman niya ang panging inig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik na harapin ang mga demonyong matagal nang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Pinihit ni Vanna ang lock. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga tauhan ni Gaston ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na yumuko tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gaston.
Gaston, ang malamig na tinig ni Vanna, ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Naisip mo ba kung bakit pinangalanan ni Papa ang supermarket na ito na Remedios bago ito pinalitan ni Eugenia? Ngayong gabi malalaman mo kung bakit ang pinakamalakas na armas ay hindi ang pera, kundi ang katotohanang matagal niyong pilit na pinatay. Napanggisi si Gaston. Ngunit may anino ng kaba sa kanyang mga mata nang mapansin ang kakaibang aura ni Vanna. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang itim na SUV ang mabilis na huminto sa dulo ng eskine. Ang mga ilaw nito ay nagbigay ng nakasisilaw na liwanag na bumulag sa lahat. Sino ang sakay ng sasakyang yon? Kaibigan ba? O isa pang anino ni Eugenia na handang tapusin ang sinimulan ni Gaston? Ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga ilaw ng itim na SUV ay tila isang banal na interbebsyon sa gitna ng maruming eskinita. Napaatras si Gaston, ang kanyang mga kamay ay nakaharang sa kanyang mukha upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa bagsik ng liwanag. Sa kabilang banda nanatiling matatag si Vanna sa bukana ng pinto. Ang kanyang anino ay humahaba patungo sa loob ng barong-barong, tila isang pananggalang para sa matanda at sa bata. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng paglapat ng sapatos sa basang semento ay nagbigay ng isang mabigat na alingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi isang goons ni Eugenia ang lumabas, kundi isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may matikas pa ring tindig. Si Mang Mario ang dating personal na driver ng tatay ni Vanna na matagal nang tinanggal ni Eugenia matapos ang trahedya. Ma'am Vanna, sakay na po. Hindi namin hahayang may mangyari sa inyong masama. Ang boses ni Mang Mario ay puno ng katapatan, isang tunog na tila musika sa pandinig ni Vanna sa gitna ng gabing puno ng kataksilan. Mario, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Gaston na ngayon ay nakarekober na mula sa pagkasilaw. Wala ka ng trabaho rito? Umalis ka bago ko. Tawagin ang mga pulis. Tawagin mo sila, Gaston. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis na makakalaboso. Sagot ni Mang Mario habang dahan-dahang lumalapit sa pwesto ni Vanna. Kasunod niya ang dalawa pang lalaki, mga dating security guard ng Ariola Group, na kilala sa kanilang integridad, ngunit naging biktima rin ng paglilinis ni Eugenia. Mabilis na pumasok muli si Vanna sa loob upang alalayan si Lola Remedios. Sa mga sandaling iyon, kinuha ng matanda ang isang plastik na nakabalot sa ilalim ng kanyang higaan. Dahan-dahan itong binuksan ni Lola Remedios, inilalantad ang isang luma punit-punit, ngunit maingat na iningat ang kwaderno. Heto na ang hinahanap nila Vanna. Heto ang ebidensya na hindi lang gatas ang ninanakaw ni Gaston. Pabulong na sabi ni Lola Remedios habang iniaabot ang kwaderno kay Vanna. Nakalista rito ang bawat truck, bawat petsa at bawat pirma ng mga taong tumatanggap ng mga nakaw na produkto mula sa bodega. Ipinangako ko sa tatay mo na iingatan ko ito hanggang sa maging handa ka ng lumaban. Hinawakan ni Vanna ang kwaderno. Ang bawat pahina nito ay tila may dalang init na nagmula sa pagmamahal ng kanyang ama. Ito ang susi. Ito ang sandatang wawasak sa imperyo ng kasinungalingan na itinayo ni Eugenia at Gaston. Ramdam ni Vanna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik na makamit ang hustisya. Salamat, Lola. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo nyo. Ani Vanna bago niya isinilid ang kwaderno sa loob ng kanyang duster. Paglabas nila sinubukan ni Gaston na harangan ang kanilang daan. Ibigay mo sa akin ang kwadernong yan, Vanna. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang pirasong papel. Ngunit bago pa man makalapit si Gaston, mabilis na humarang si Mang Mario at ang kanyang mga kasama. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Sa gitna ng bilim, ang bawat hininga ay naririnig. Bawat galaw ay sinusukat. Mario, itabi mo ang mga tao mo. Banta ni Gaston, ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumubunot ng isang bagay mula sa kanyang likuran. Ngunit hindi natinag si Mang Mario. Ma'am,
Tumakbo na kayo sa sasakyan. Kami na ang bahala rito. Mabilis na inalalayan ni Vanna si Lola Remedios at si Tonton patungo sa SUV. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang bangungot. Nang makasakay na sila, mabilis na pinaandar ni Mang Mario ang sasakyan, iniwan si Gaston na nagwawala sa gitna ng eskinita. Sa loob ng sasakyan, habang gumabagtas sila palayo sa Quezon City, naramdaman ni Vanna ang biglang pagbitiw ng lahat ng kanyang takot. Napatingin siya sa kwaderno sa kanyang kandungan. Binuksan niya ang unang pahina at doon nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking anak, Vanna. Huwag mong hahayaang dilim ang magdikta ng iyong liwanag. Naramdaman ni Vanna ang init ng kamay ni Mang Mario na humawak sa manibela. Alam niyo po, ma'am, kung buhay ang inyong ama, tiyak na ipagmamalaki niya ang katapangan niyo ngayong gabi. Kayo ang tunay na Ariola. Iyon ang golden moment na nagpadaloy ng mga luha sa mga mata ni Vanna, luha ng pagkilala at pagtanggap sa kanyang tunay na tungkulin. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, napansin ni Vanna ang isang bagay sa rearview mirror. Isang puting sasakyan ang tahimik na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Hindi ito sasakyan ni Gaston. Ito ay ang sasakyang madalas gamitin ni Chloe, ang kanyang taksil na sekretarya. Mukhang hindi pa tapos ang gabi. Ang katotohanan ay may dalang panganib at ang bawat liko ng kalsada ay maairing magdala sa kanila sa isang bagong bitag. Vanna, itigil mo na ito. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang hukay na hinuhukay mo para sa sarili mo. Ang boses ni Chloe ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepon, o ni Vanna kasing talim ng isang hiwa ng papel na dahan-dahang humahapdi. Habang ang puting sasakyan sa likuran nila ay patuloy na sumasabay sa bawat liko. Ni Mang Mario, ang bawat salita ng kanyang dating sekretarya ay tila isang lason na pilit pumapasok sa kanyang sistema. Hindi ito ang malambing na boses na narinig niya sa loob ng 7 taon. Ito ang boses ng isang estranghero na handang pumatay para sa ambisyon. Nakahawak si Vanna sa gilid ng upuan. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumabaon sa lumang leather. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Tonton sa kandungan ni Lola Remedios. Ang bata ay walang kamalay-malay sa bagyong kasalukuyang bumabalot sa kanila. Ang kaibahan ng payapang mukha ng bata at ng nakakarimarim na banta ni Chloe ay tila isang kutsilyong pumipitpit sa puso ni Vanna. Pakiramdam niya ay isa siyang inang ibon na pilit na ikinukubli ang kanyang mga inakay sa ilalim ng mga pakpak na unti-unti na ring napapagod. Mang Mario, huwag tayong tutuloy sa safe house, utos ni Vanna. Ang kanyang tinig ay naging matatag kasing tigas ng semento. Dalhin niyo kami sa main warehouse sa Quezon City, na yun din. Pero ma'am, nandoon ang mga tao ni Gaston, napakadelikado po. Ang gulat na sagot ni Mang Mario habang mabilis na pinihit ang manibela upang iwasan ang isang humaharurot na truck. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating pumunta roon. Kung alam na ni Chloe na nasa atin ang kwaderno, uutusan nila si Gaston na sunugin ang lahat ng ebidensya bago sumikat ang araw. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yon, paliwanag ni Vanna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim ng kalsada, tila isang mga ngaso na natutong hindi kumurap sa harap ng panganib. Pagdating nila sa dambuhalang gate ng main warehouse, ang paligid ay nababalot ng isang nakakanghilong katahimikan. Ang mga ilaw sa paligid ay sadyang pinatay, tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga dambuhalang istruktura na tila mga nakapilang kabaong. Bumaba si Vanna mula sa sasakyan, iniwan ang kanyang mga kasama sa ilalim ng proteksyon ni Mang Mario. Lola, bantayan niyo po si Tonton. Babalik ako, pangako? Pabulong na sabi ni Vanna bago siya mabilis na tumakbo patungo sa maliit na pintuan sa gilid ng warehouse. Sa loob, ang amoy ng panis na gatas, bulok na prutas at alikabok ay sumalubong sa kanya tila isang sampal ng katotohanan. Gamit ang flashlight ng kanyang telpon,
no binagtas ni Vanna ang mga nagtataasang istante. Nakita niya ang mga kahon ng relief goods na nakatambak sa isang sulok na katago sa likod ng mga sirang pallets. Kinuha niya ang kanyang telpon at sinimulang videohan ang bawat detalye ang mga expired na petsa na sadyang tinakpan ng bagong sticker, ang mga selyo ng gobyerno na pilit na binubura. Ang bawat kuha ng camera ay tila isang pintig ng hustisya na matagal nang ipinagkait. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdodokumento, narinig niya ang tunog na mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento. Hindi lang isa, kundi marami. Hanapin niyo ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalabas ng buhay. Ang galit na sigaw ni Gaston ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Mabilis na pinatay ni Vanna ang ilaw ng kanyang telpono. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, bawat singhap niya ay parang may kasamang mga bubog sa kanyang baga. Ang takot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga binti, tila ba ang bawat anino ay naging mga kamay na nais siyang hilahin pababa. Nakita niya ang sinag ng mga flashlight ng mga tauhan ni Gaston na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Sa kanyang desperasyon nakita ni Vanna ang isang makapal na pintong bakal sa kanyang tabi ang cold storage room kung saan itinatago ang mga frozen goods. Wala siyang ibang mapupuntahan. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka at pumasok sa loob. Ang lamig sa loob ng cold storage ay tila isang libu-libong karayom na agad na tumusok sa kanyang balat. Ang hangin ay kasing lamig ng yelo sapat upang patigilin ang daloy ng kanyang dugo. Isinara niya ang pinto ng marahan, pilit na hindi lumilika ng anumang ingay. Ngunit sa kanyang pagkakamali, narinig niya ang isang malakas na tunog ng bakal na nagtatama mula sa labas. Ang heavy-duty lock ng pinto ay mabilis na pinihit ni Gaston. Akala mo ba hindi ko alam ang amoy ng pabango mo, Vanna? Bagay ka dyan. Manatili ka dyan hanggang sa maging kasing tigas ng puso ni Madam Eugenia ang buong katawan mo. Ang mapanuyang tawa ni Gaston ay unti-unting humihina habang lumalayo ang kanyang mga yapak. Napaupo si Vanna sa sahig na nababalutan ng yelo. Ang kanyang lumang duster ay walang laban sa negatibong temperatura ng silid. Ang kanyang mga daliri ay nagsisimula ng mawala ng pakiramdam at ang puting usok mula sa kanyang hininga ay tila naging isang mapanirang anino sa kanyang paningin. Hawak niya ang kwaderno ni Lola Remedios sa kanyang dibdib. Pilit na kumukuha ng init mula sa huling alaala ng kanyang ama. Paano siya makakaligtas sa loob ng isang silid na idinisenyo upang pumatay ng anumang init kung ang bawat segundong lumilipas ay dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang huling hininga sa gitna ng nagyelong? Kadiliman na tanto ni Vanna na ang katotohanan ay may napakataas na presyo at ang presyong yon ay maaaring ang kanyang sariling buhay. Ma'am Vanna? Diyos ko, ma'am. Gising po kayo? Ang boses na iyon ay tila nagmumula sa kabilang panig ng isang mahabang tunnel malayo at malabo. Ramdam ni Vanna ang pagbigat ng kanyang mga talukap, tila may mga dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay hindi na niya maramdaman. Ang hapdi ng lamig kanina ay napalitan na ng isang nakakatakot na pamamanhid. Ang bawat hininga niya ay nagiging tila puting usok na dahan-dahang sumasakal sa kanyang huling kamalayan. Sa gitna ng nagyeyelong kadiliman, ang tanging bagay na mahigpit niyang nayayakap ay ang kwaderno ni Lola Remedios, ang huling init na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Narinig niya ang malakas na tunog ng bakal na nagtatama na sinundan ng marahas na pagpihit ng trangka ng pinto. Ang biglang pagpasok ng mas mainit na hangin ay tila isang marahas na sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang mga kamay na humahawak sa kanyang mga balikat, iniaangat ang kanyang nangangatog na katawan mula sa sahig na nababalutan ng yelo. "Dito bilis, tulungan niyo ako!" Ang sigaw ng lalaki ay puno ng takot at pagmamadali. Nang dahan-dahang imulat ni Vanna, ang kanyang mga mata ang malabong anino ng isang lalaking nakasuot ng kupas na uniforme ng warehouse ang sumalubong sa kanya. Ito si Ben,
ang isa sa mga pinakamatagal na tauhan sa bodega na matagal nang inapi ni Gaston dahil sa katapatan nito sa pamilya Ariola. Ben? Ikaw ba yan? Ang pabulong na tanong ni Vanna, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig tuyong-tuyo at puno ng pait. Opo, ma'am. Kami po ito. Hindi po namin kayo pababayaan. Sagot ni Ben habang maingat siyang inilalabas mula sa cold storage. Inalalayan siya ng 2 pang empleyado patungo sa isang maliit at tago na silid sa likod ng mga dambuhalang generator. Doon binalot nila si Vanna ng kanilang sariling mga jacket, mga lumang damit na amoy pawis at hirap. Ngunit para kay Vanna, yon ang pinakamahalaga at pinakamainit na kumot na kailanman ay dumampi sa kanyang balat. Habang unt-unting bumabalik ang pakiramdam sa kanyang mga daliri, pinagmasdan ni Vanna ang mga muka ng kanyang mga tauhan. Nakita niya ang pagod sa kanilang mga mata, ang mga kalyo sa kanilang mga kamay at ang takot na pilit nilang ikinukubli. Sa loob ng maraming taon nakaupo siya sa kanyang opisina sa itaas na palapag, tinitingnan lamang ang mga numero at graphs, hindi namamalayan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ang mga taong ito ang tunay na haligi ng kumpanya na kasalukuyang dinudurog ng kasakiman ni Eugenia at Gaston. Bakit niyo ako tinulungan, Ben? Alam niyo ang pwedeng gawin sa inyo ni Gaston kapag nalaman niya ito. Mahinang tanong ni Vanna habang iniinom ang mainit na tsa na ibinigay nila. Ma'am Nung, nagkasakit po ang anak ko at walang-wala kaming pambayad sa ospital. Kayo po ang lihim na nagpadala ng tulong. Hindi niyo po kami kilala sa pangalan pero ipinaramdam niyo sa amin na tao pa rin kami, ani Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nayon oras na po para kami naman ang tumayo para sa inyo. Hindi lang po ito trabaho para sa amin. Ito po ay tungkol sa danggal ng Ariola Group na itinanim ng tatay niyo sa amin. Naramdaman ni Vanna ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang hapdi na mas matindi pa sa lamig ng yelo. Iyon ang awakening na matagal na niyang kailangan. Natanto niya na ang tunay na yaman ng Ariola Group ay hindi ang mga supermarket o ang bilyon-bilyong pondo, kundi ang katapatan ng mga maliliit na taong ito na handang itaya ang lahat para sa katarungan. Salamat, Ben. Salamat sa inyong lahat. Pabulong na sabi ni Vanna, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong determinasyon. Huwag kayong mag-alala. Ang gabing ito, ang huling gabi na maghahari ang takot sa bodegang ito. Babawiin natin ang lahat. Tumayo si Vanna kahit na medyo nanginginig pa ang kanyang mga binti. Hinigpitan niya ang hawak sa kwaderno ni Lola Remedios. Sa labas, narinig niya ang tunog ng papalapit na sasakyan ni Mang Mario. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Ang bawat anino sa bodega ay naging kanyang kakampi, at ang bawat mansa sa kanyang duster ay naging simbolo ng kanyang pagbangon. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilyang ito sa harap ng mga panauhin, Vanna. Wala ka ng pwesto sa hapag na ito. Ang boses ni Madam Eugenia ay kasing talim ng bawat hibla ng kanyang mamahaling lace na gown. Nakatayo siya sa gitna ng marang, yang ballroom, para sa taunang charity ball ng Ariola Group. Hawak ang isang baso ng champagne na tila ba yon ang kanyang setro ng kapangyarihan? Ang bawat salita niya ay may kalakip na nakakangilong paghamak sapat upang gawing yelo ang dumadaloy na dugo sa mga ugat ni Vanna. Sa mga sandaling iyon, suot ni Vanna ang isang simpleng itim na bestida, ang tanging maayos na damit na natira sa kanyang locker matapos siyang ipagtabuyan sa mansyon kaninang umaga. Ang bango ng mga sariwang rosas at ang amoy ng mamahaling pabango ng mga dunyang naroon ay tila isang nakakasakal na usok para sa kanya. Ramdam pa rin ni Vanna ang hapdi sa kanyang mga braso mula sa pagkakaipit sa cold storage kagabi at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Habang ang ibang mga panauhin ay masayang nagtatawanan, si Vanna ay nakatayo sa isang madilim na sulok mahigpit na nakakapit sa kanyang clutch bag kung saan nakatago ang kwaderno ni Lola Remedios. Madam, nandito ako para sa kumpanya.
Hindi para sa gulo. Mahinang sagot ni Vanna, pilit na pinatitibay ang kanyang tindig sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Humalakak si Eugenia isang tunog na puno ng kapaitan na umalingaw-ngaw sa gitna ng marahang tugtog ng biyulin. Lumapit siya kay Vanna, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Kumpanya ang kumpanyang ito ay hindi para sa mga tulad mong nakikipagkaibigan sa mga basurero. Sabi ni Chloe, dinala mo pa raw ang matandang magnanakaw na yon sa warehouse natin. Isang kahihiyan, pinagtatawanan ka na ng buong board, Vanna. Para kang asong gala na naghahanap ng dumi sa sarili mong bakuran. Naramdaman ni Vanna ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang gaslighting ni Eugenia ay tila isang marahas na kamay na sumasaka sa kanyang leeg. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang kwaderno at ipakita sa lahat ang karumihan ni Gaston. Ngunit naalala niya ang bili ni Ben. Ang bawat maling galaw ay maaaring maging mitsa ng kanyang tuluyang pagkatalo. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang bawat mapanuring mata ng mga kaibigan ni Eugenia ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat anusukat ang bawat butil ng kanyang pagtitiis. Bakit, Vanna? Bakit? Hindi ka makapagsalita. Muling pangumutya ni Eugenia habang dahan-dahang itinatapon ang ilang patak ng champagne sa paanan ni Vanna. Siguro ay natanto mo na rin na wala kang binatabat sa akin. You are just a daughter of a weak man who died because of his own stupidity. At ikaw, susunod ka sa kanya kung hindi ka aalis sa lungsod na ito ngayong gabi. Tumalikod si Eugenia nang may kasamang matunog na pag-ikot ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig iniwan si Vanna na mag-isa sa gitna ng mapanghusgang katahimikan. Naramdaman ni Vanna ang biglang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat pader ng ballroom ay tila unti-unting lumiliit, tingidiinan ang kanyang pagkatao hanggang sa hindi na siya makagalaw. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang pag-vibrate na kanyang telpon na sa loob ng bag. Isang mensahe mula kay Mang Mario. Ma'am Vanna, nasa ospital po si Tonton. Hindi po siya magising. Sabi ng doktor, nalasundo po ang bata dahil sa gatas na inuwi ni Lola Remedios mula sa supermarket. Nanlamig ang buong mundo ni Vanna. Ang galit na kanina ay dahan-dahang naglalabiyab, ay biglang naging isang dambuhalang apoy na handang tumupok sa lahat. Ang gatas na sadyang pinalitan ni Gaston, ang petsa ng expiration ang gatas, na dapat ay para sa mga mahihirap, ang siyang pumatay sa katahimikan ng inosenteng bata. Tumingin si Vanna sa direksyon ni Eugenia na kasalukuyang nakikipaghalahakan sa mga politiko. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait na mga luhang hindi na niya mapigilan. Hanggang kailan ko haayang ang mga taong ito ay magdiwang sa ibabaw ng mga bangkay ng aming danggal bago ko tuluyang sunugin ang bawat tulay na naguugnay sa akin sa kanilang kadiliman. Ang mga nanininging na ilaw ng charity bowl ay dahan-dahang naglaho sa rearview mirror ni Mang Mario habang humaharurot ang sasakyan patungo sa ospital. Para kay Vanna, ang bango ng mga mamahaling rosas kanina ay napalitan na ng nakakasakal na amoy ng antiseptiko at gamot pagpasok niya sa emergency room. Ang bawat hakbang niya sa puting tile ng sahig ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang puso ay kasalukuyang pinipitpit ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng boardroom. Lola, nasan si Tonton? Ang boses ni Vanna ay nanginginig halos pabulong na lamang dahil sa luhang nakabara sa kanyang lalamunan. Nakita niya si Lola Remedios na nakaupo sa isang matigas na silya sa gilid ng pasilyo. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob lamang ng ilang oras. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng dumi ng kalsada ay kasalukuyan ng basang-basa ng sariling luha. Nang makita niya si Vanna, sinubukan niyang tumayo ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod, kaya mabilis siyang sinalo ni Vanna. Ma'am Vanna, ang apo ko. Sabi ng doktor masyadong marami raw lason sa gatas na ibinigay ko sa kanya. Kasalanan ko, Vanna. Ako ang nagpakain sa kanya ng kamatayan. Ang hagulgol ni Lola Remedios ay tila isang mapurol na kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ni Vanna.
Hindi niyo kasalanan, Lola. Hindi kayo ang may gawa nito. Matigas na sagot ni Vanna habang pinapahid ang luha sa mukha ng matanda. Ang taong nagbenta ng gatas na yon, ang taong nagpalit ng petsa, para lang kumita ng pera sila, ang tunay na kriminal. Dahan-dahang lumapit si Vanna sa salamin ng intensive care unit. Doon nakita niya si Tonton. Ang bata ay tila isang maliit na anghel na nawala ng pakpak, nakahiga sa gitna ng mga dambuhalang kable at kagamitang medical. Ang kanyang balat na dati ay kulay kape ay kasalukuyan ng maputla tila papel, at ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig ng bahagya sa bawat hininga. Pumasok si Vanna sa loob ng silid matapos payagan ng NARS. Umupo siya sa tabi ng kama at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng bata. Ramdam niya ang init ng lagnat na nananalaytay sa katawan ni Tonton. Iyon ang golden moment na tuluyang nagpabago sa pananaw ni Vanna sa buhay. Ang maliit na daliri ng bata ay dahan-dahang kumapit sa kanyang hintuturo tila isang tahimik na pagsamo para sa kaligtasan. Sa sandaling yun, hindi na Ariola Group ang nasa isip ni Vanna. Hindi na ang mga stockholder o ang kanyang posisyon bilang CEO. Ang tanging mahalaga ay ang hustisya para sa batang ito na biktima ng kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Tonton, lumaban ka. Pangako hindi ka mawawala ng boses. Pabulong na sabi ni Vanna, ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa purong determinasyon. Lumabas si Vanna ng silid at hinarap si Mang Mario na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Lola Remedios. Mario, tawagan mo ang lahat ng mga stockholder na tapat pa rin sa tatay ko. Sabihin mo sa kanila magkakaroon tayo ng lihim na pagtitipon bukas bago ang general meeting. At Mario, siguraduhin mong nakatago ng maayos ang kwaderno ni Lola Remedios. Iyon ang magsisilbing huling hininga ni na Eugenia at Gaston. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano, isang pamilyar na tunog ng mga sapatos na takong ang umalingaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Paglingon ni Vanna, nakita niya si Chloe na kasalukuyang naglalakad palapit, may dalang isang puting sobre at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ma'am Vanna, pinapabigay po ni Madam Eugenia isang settlement check para sa matanda at sa bata. Sapat na po ito para pampalibing o pampagamot. Basta pirmanan niyo ang dokumentong ito na nagsasabing walang kinalaman ang supermarket sa nangyari. Ani Chloe. Ang boses ay mechanical at walang bahid ng awa. Tinitigan ni Vanna ang sobre pagkatapos ay ang mukha ng kanyang taksil na sekretarya. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila naputol na. Sa halip na tanggapin ang pera, kinuha ni Vanna ang sobre at marahas itong pinunit sa harap ni Chloe. Ang bawat piraso ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalanta sa gitna ng bagyo. Sabihin mo kay Eugenia, hindi nabibili ng pera ang buhay ng isang bata. At sabihin mo rin sa kanya ihanda na niya ang kanyang pinakamahalagang alahas dahil bukas ang tanging bagay na isusuot niya ay ang posas ng katarungan. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa gulat, hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng dating mahinang amo. Habang naglalakad palayo ang sekretarya, naiwan si Vanna na nakatingin sa kanyang mga kamay. Nagsisimula na ang huling pagbibilang. Paano haharapin ni Vanna ang dambuhalang kapangyarihan ni Eugenia sa general meeting bukas kung ang bawat hakbang niya ay kasalukuyan ng binabantayan ng mga aninong handang pumatay para sa kanilang lihim? Huwag kayong matatakot sa mga aninong pilit na kumukulong sa atin sa dilim. Ang Ariola Group ay hindi itinayo sa kasinungalingan, kundi sa katapatan ng bawat isa sa inyo. Ang boses ni Vanna ay matatag, umaalingaw-ngaw sa loob ng isang lihim na silid sa basement ng lumang bahay ng kanyang ama sa Quezon City. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumasabay sa malamlam na liwanag ng isang lampara na nakapatong sa gitna ng mesa. Sa harap niya ay nakaupo ang 5 matatandang lalaki, mga orihinal na stockholders at pinakamalalapit na kaibigan ng kanyang ama
na matagal nang isinantabi ni Madam Eugenia dahil sa kanilang hindi matatawarang integridad. Ang bawat kalubot sa kanilang mga mukha ay tila mga mapa ng kasaysayan ng kumpanyang kasalukuyan ng binababoy ng kasakiman. Dahan-dahang inilatag ni Vanna ang luma at punit-punit na kwaderno ni Lola Remedios sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila isang piping saksi na handa ng sumigaw. Ipinakita rin niya ang mga litrato at video na nakuha niya mula sa warehouse, ang mga expired na gatas, ang mga selyo ng gobyerno na pilit binura at ang mukha ni Gaston habang ginagawa ang krimen. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Vanna, alam naming may mali, pero hindi namin inakalang ganito kalala, ani Mr. Valdez, ang pinakamatanda sa grupo, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit matapos mabasa ang mga tala sa kwaderno. Ang iyong ama, ibinuhos niya ang kanyang buhay para sa supermarket na ito. Para sa kanya bawat mamimili ay pamilya. Pero ang ginagawa ni Eugenia at Gaston, ito ay isang malaking insulto sa kanyang alaala. Lumapit si Mr. Valdez kay Vanna at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Ramdam ni Vanna ang init at bigat ng haplos na iyon, isang ugnay, yang hindi kayang tumbasa ng anumang halaga ng share sa stock market. Iyon ang golden moment na nagparamdam kay Vanna na sa kabila ng pagtataksil ni Chloe at ng kalupitan ni Eugenia, meron pa ring mga taong naniniwala sa katotohanan. Nakikita ko ang iyong ama sa iyong mga mata, Vanna. Pabulong na sabi ng matanda. Huwag kang mag-alala. Bukas sa general meeting, hindi ka mag-iisa. Kami ang magsisilbing iyong kalasag. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtitipon, biglang narinig ni Mang Mario ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng bahay. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay mabilis na lumalapit patungo sa pinto. Namatay ang lahat ng ingay sa loob ng silid, tanging ang mabilis na pagtibok ng puso ni Vanna ang naririnig sa gitna ng kaba. Dito, siguraduhin ninyong walang makakalabas. Ang sigaw ni Gaston mula sa labas ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Vanna ang kwaderno sa loob ng kanyang damit. Inalalayan ni Mang Mario ang mga stockholder patungo sa isang lihim na lagusan sa likod ng aparador na gawa sa Nara. Habang isinasara ni Vanna ang lagusan, nakita niya ang anino ng pintong kahoy na marahas na sinisipa mula sa labas hanggang sa tuluyan itong bumukas. Pumasok si Gaston, may hawak na baril at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kasunod niya si Chloe na tila hindi na makatingin ng diretsyo kay Vanna. Ang bango ng lavender na dati ay paborito ni Vanna ay naging amoy ng kamatayan sa kanyang pang-amoy. Nasaan sila, Vanna? Ibigay mo sa amin ang kwaderno kung gusto mo pang makita ang pagsikat ng araw bukas. Ang banta ni Gaston habang dahan-dahang lumalapit ang dulo ng baril ay nakatutok sa dibdib ni Vanna. Tumingin si Vanna ng diretsyo sa mga mata ni Gaston. Walang bakas ng takot, tanging purong pagkasuklam lamang. Ang araw ay sisikat bukas, Gaston, pero ang liwanag nito ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa bawat batang nilason nyo at sa bawat taong ninakawan nyo ng danggal. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang muling umalingaw-ngaw. Hindi ito sirena ng pulis, kundi ang emergency alarm mula sa main warehouse na kasalukuyang nasusunog. Ang mukha ni Gaston ay biglang namutla, ang kanyang kamay ay nanginig habang nakatingin sa naglalabyab na pulang langit sa labas ng bintana. Ano ang nangyari sa warehouse? Ito ba ay aksidente o bahagi ng isang mas malaking plano upang burahin ang lahat ng ebidensya bago dumating ang kinabukasan sa gitna ng kaguluhan na tanto ni Vanna na ang laban ay hindi na lamang sa loob ng boardroom. Ito ay naging isang karera laban sa oras at apoy. Ang abo ng nakaraan ay hindi na makakapagsalita, Vanna. Kasabay ng pagtupok ng apoy sa bodega ay ang paglamon sa huling pag-asa mong mapatunayan ang iyong mga paratang.
Ang mapanuyang tinig na ito ni Eugenia ay tila isang malamig na hanging humahalunhat sa loob ng marangyang boardroom ng Ariola Group kinabukasan. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at bagong kape. Ngunit para kay Vanna, ang atmosfera ay kasing bigat ng isang sementeryo. Nakaupo ang mga stockholder sa kanilang mga silya. Ang bawat isa ay may hawak na ulat tungkol sa naganap na sunog sa main warehouse. Kagabi isang sakuna na ayon sa balita ay dulot daw ng kapabayaan sa kuryente. Ngunit alam ni Vanna ang totoo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Gaston kagabi bago ito mabilis na tumakbo palayo sa basement upang asikasuhin ang apoy na siya rin naman ang nagmeet siya. Sa tulong ni Mang Mario at ng mga tapat na gwardiya, nakatakas si Vanna sa gitna ng kaguluhan, bit-bit ang kaisa-isang bagay na hindi kayang lamunin ng apoy ang kwaderno ni Lola Remedios. Sa mga sandaling ito, nakatayo si Vanna sa harap ng salamin sa banyo ng kumpanya. Wala na ang lumang duster at ang dumi sa kanyang muka. Suot niya ang isang matingkad na asul na power suit, ang paboritong kulay ng kanyang ama. Inayos niya ang kanyang buhok nang may matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing talim ng asero. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda sa kanya para sa huling pakikipagtuos. Dahan-dahan niyang hinaplos ang silya ng kanyang ama sa kabisera ng mahabang lamesa bago nagsimula ang pulong. Iyon ang kanyang golden moment, ang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng panlilinlang espiritu ng katapatan ng kanyang magulang ay nananatiling nakaupo sa tabi niya, nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang tuhod. Simulan na natin ang botohan, ani Eugenia. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad habang nakatingin ng diretsyo kay Vanna. Dahil sa sunog na naganap, nawala ng kumpanya ng bilyon-bilyong halaga ng stocks. Isang malinaw na patunay ito ng kawalan ng maayos na pamumuno. Chloe, ihanda ang mga dokumento para sa pagtatalaga sa akin bilang bagong executive chairperson. Mabilis na tumayo si Chloe. Ang kanyang mga kamay ay nang inginig ng bahagya habang iniaabot ang mga folder sa mga stockholder. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing talim ng isang patalim. Ang mga kaalyado ni Eugenia ay nagsisimula ng tumango, handa ng itakwilang babaeng itinuring nilad leader sa loob ng maraming taon. Madam Eugenia, mukhang masyado kayo nagmamadali. Putol ni Vanna ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng panganib. Vanna, wag mo nang pahabain ang iyong paghihirap, muling pangungutya ni Eugenia. Wala ka ng ebidensya. Ang bodega mo ay abo na. You are nothing but a CEO of ashes. Ngunit sa gitna ng mapanuyang halahak ni Eugenia, biglang bumukas ang dambuhalang pintong nara ng boardroom. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay tila isang kulog sa gitna ng init ng diskusyon. Pumasok si Mang Mario, kasunod ang mga matatandang stockholder na tinulungan ni Vanna kagabi. At sa likod nila ay ang isang pangkat na mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Nanlaki ang ngang mata ni Eugenia. Ang tasa ng tsa na hawak niya ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ang kutsara nito lumika ng isang matunog na alingaw-ngaw sa sahig. Ang kulay sa mukha ni Chloe ay biglang naglaho, napalitan ng purong hilakbot. Inilabas ni Vanna ang kwaderno ni Lola Remedios mula sa kanyang bag at mariin itong ibinagsak sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng lumang papel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong gusali. Hindi lahat ng katotohanan ay nasusunog, madam, ang malamig na sabi ni Vanna. At ang apoy na sinimulan niyo kagabi ay hindi nagmula sa kuryente. Ito ay nagmula sa inyong desperasyon na itago ang inyong mga krimen. Pero nakalimutan niyo yata, ang kwadernong ito ay may kopya na sa cloud server ng kumpanya bago pa man niyo makuha ang lighter. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil.
Ang Injustice Engine na matagal nang nagpapatakbo sa buhay ni Eugenia ay kasalukuyan ng nasasakal ng sarili nitong mga kasinungalingan. Sa labas, narinig ni Vanna ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis, isang tunog na para sa kanya ay musika ng katarungan. Tumingin si Vanna kay Chloe at pagkatapos ay kay Eugenia. Isang katanungan ang umalingaw, naw sa kanyang isipan kasing pait na mga luhang hindi niya ibinagsak sa harap nila. Gaano kalalim ang inyong pagsisisi kapag natanto nyo na ang reynang pilit nyong ibinaon sa lupa ay ang siyang mismong magbubukas ng pinto ng inyong bilangguan? Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan para sirain ang pangalan ko. Ang bulyaw ni Madam Eugenia ay bumasag sa nakakangilong katahimikan ng boardroom. Ang kanyang boses na dati ay puno ng otoridad ay kasalukuyan ng nanginginig sa desperasyon. Nakatayo siya sa kabisera, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya sa mga opisyal ng NBI nang may halong takot at pagmamataas. Pilit na itinatago ang katotohanan ng kasalukuyan nang lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa kabilang panig ng lamesa, nanatiling nakatayo si Vanna. Ang kanyang asul na power suit ay walang kahit isang lukot, tila sumisimbolo sa tibay ng kanyang paninindigan. Pinanood niya ang kanyang biyena na dahan-dahang gumuho sa harap ng lahat. Walang galit sa mga mata ni Vanna, tanging isang malalim na pagod at ang lamig ng katarungang matagal ng inasam. Habang ang bawat stockholder ay nagsisimulang magbulungan, dahan-dahang lumapit si Vanna sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang mabigat na alingaw-ngaw. Ang katotohanan ay hindi kailanman naging pabor sa mga taong marunong lamang gumamit ng kapangyarihan para manakit. Madam, mahinahong sagot ni Vanna. Ang kanyang boses ay parang isang kalmadong sapa sa gitna ng nagangalit na bagyo. Ang kwadernong yan ay hindi lang basta listahan ng mga produkto. Yan ang record ng bawat luhang inaksaya ni Lola Remedios sa loob ng bilangguan dahil sa inyo. Iyan ang record ng bawat batang nagkasakit dahil sa expired na gatas na pinayagan ninyong ibenta ni Gaston. Biglang lumuhod si Chloe sa paanan ni Vanna. Ang kanyang mga hikbi ay pumuno sa silid. Ma'am Vanna, patawarin niyo po ako. Pinilit lang po ako ni Madam Eugenia. Sabi niya, tatanggalin niya ako sa trabaho at sisirain ang pangalan ko kapag hindi ako sumunod. Ma'am, pamilya po tayo, di ba? Tinitigan ni Vanna ang kanyang dating sekretarya. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puso, isang hapdi ng pagkakaibigang matagal na palang nabulok sa ilalim ng mga anino. Inabot niya ang kamay ni Chloe, hindi para itayo ito, kundi para marahang alisin ang pagkakahawak nito sa kanyang binti. Ang tiwala ay parang kristal, Chloe. Kapag nabasag na kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging mananatili ang lamat. Pabulong nga sabi ni Vanna, ang kanyang tinig ay puno ng pait. At ang pamilya, hindi itinatanim ang takot sa isa't isa. Ang ginawa niyo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Pinili niyo ang pera kaysa sa katapatan. Hinarap ni Vanna ang mga stockholder na kanina lamang ay handang bumoto laban sa kanya. Ang mga matatandang lalaki na kaalyado ni Eugenia ay tila biglang nawala ng tinig, ang kanilang mga mata ay nakayuko sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, ang Injustice Engine sa loob ng boardroom ay tuluyan ng namatay na palitan ng isang bagong enerhiya ng pagbabago. Mga Ginoo, tawag ni Vanna sa board. Ang Ariola Group ay itinayo ng tatay ko para sa serbisyo, hindi para sa pansariling interes. Ngayong araw, ang bawat dokumentong hawak ng NBI ay magpapatunay na ang kumpanyang ito ay ginamit sa malawakang fraud at human endangerment sa ilalim ng pamumuno ni Eugenia at Gaston. Bilang CEO, hindi ko hahayaang madungisan pa ang pangalan ng aking ama. Mabilis na kumilos ang mga opisyal ng NBI. Lumapit sila kay Eugenia at Gaston.
Ang tunog ng pagkabit ng mga posas ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng boardroom. Ang mukha ni Eugenia ay naging kasing puti ng papel, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit wala ng salitang lumalabas. Habang kinakaladkad sila palabas, naramdaman ni Vanna ang biglang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat pader ng silid ay tila nagbubukas, nagbibigay ng puwang para sa liwanag, na matagal na niyang hindi nakikita. Nang maiwan silang mag-isa ni Mang Mario sa boardroom, napaupo si Vanna sa silya ng kanyang ama. Iyon ang kanyang golden moment, ang pakiramdam na sa wakas ang trono na ito ay hindi na isang mabigat na krus, kundi isang responsibilidad na malinis at marangal. Hinaplos niya ang kahoy na lamesa, ramdam ang bawat gasgas nito na tila ba kinakausap siya ng espiritu ng kanyang magulang. Tapos na pa, malinis na ang areola. Pabulong na sabi ni Vanna ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng kwaderno ni Lola Remedios. Nuit sa gitna ng kanyang kagaanan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telpon na isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang puso ay muling nakipagkarera sa kaba. Ang laban sa boardroom ay tapos na. Ngunit ang laban para sa buhay ni Tonton ay kasalukuyang pang nagaganap. Nakamit ko na ang hustisya sa harap ng mundo, pero sapat na ba ang tagumpay na ito kung ang batang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng malasakit ay hindi na magigising para makita ang bagong bukang liwayway? Ang katanungang ito ang nagtulak kay Vanna upang mabilis na lumabas ng gusali. Habang bumababa siya sa elevator, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya ang CEO na nagtatago sa likod ng mga report. Siya na si Silvana Ariola, isang babaeng natutong bumangon mula sa basura upang muling mabawi ang kanyang korona. Ang amoy ng ospital ay tila isang malupit na paalala na sa likod ng bawat bilyong pisong kinikita ng Ariola Group, may mga buhay kaming nakakaligtaan. Ang pabulong na pananalitang ito ni Vanna ay dahan-dahang nalunod sa ingay ng mga makinang bumubuhay kay Tonton sa loob ng intensive care unit. Habang nakatitig siya sa bata sa kabilang panig ng salamin ang kanyang asul na power suit, ay tila naging isang napakabigat na baluti. Nakamit na niya ang tagumpay sa boardroom na kulong na si Eugenia at Gaston, ngunit ang bawat segundo ng pagtatalo sa pagitan ng buhay at kamatayan ng bata ay tila isang hatol na mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Ang puting liwanag ng pasilyo ay tumatama sa kanyang mukha. Inilalantad ang bawat linya ng pagod at pagsisisi na matagal na niyang ikinubli sa likod ng kanyang posisyon bilang CEO. Naramdaman ni Vanna ang isang marahang dampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Lola Remedios. Ang matanda ay nakasuot na ng malinis na damit na ipinadala ni Vanna. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng lalim ng kasaysayan at pait. Hawak ni Lola Remedios ang medalyang ginto ng pamilya Ariola, ang tanging bagay na naguugnay sa kanila sa nakaraan. Huwag kang masyadong mag-alala, Vanna. Malakas ang batang yan. Ang mga tulad nating sanay sa hirap, marunong lumaban sa hamon ng tadhana. Mahinahong sabi ni Lola Remedios, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw, ngunit kasing init ng isang yakap. Dahan-dahang lumapit si Vanna at kinuha ang kamay ng matanda. Ramdam niya ang bawat kalyo, ang bawat guhit ng hirap na bunga ng kawalang katarungang pinayagan niyang mangyari sa loob ng kanyang kumpanya. Iyon ang kanyang golden moment, isang sandali ng purong pagpapakumbaba kung saan natanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng tauhan, kundi sa dami ng taong handa mong protektahan. Lola, bukas na bukas din, papalitan ko ang pangalan ng Quezon City branch. Ibabalik ko ito sa orihinal na pangalang Remedios Supermarket. At hindi lang yon ang lahat ng expired na produkto at ang sistemang napapahirap sa mga empleyado ay wawakasan ko na. Ang pangako ni Vanna ay tila isang sumpa na binitawan sa harap ng dambana ng katarungan.
Biglang gumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. May isang bihirang ngiti sa kanyang mga labi na tila nagbigay ng kulay sa maputlang paligid. Stable na si Tonton. Gising na siya at hinahanap ang kanyang lola. Sa sandaling iyon, ang bigat sa dibdib ni Vanna ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Pinanood niya si Lola Remedios na mabilis na pumasok sa loob. Nakita niya ang malit na kamay ni Tonton na kumakaway isang simpleng galaw na tila nagpatawad sa lahat ng kasalanan ng Ariola Group. Paglabas ni Vanna ng ospital, sinalubong siya ng sariwang hangin ng madaling araw. Ang langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa kulay kahel, isang bagong bukang liwayway para sa kanya at sa kanyang kumpanya. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ni Mang Mario, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa dulo ng kalsada. Isang lalaki na kasuot ng kupas na jacket na may mga matang tila salamin ng nakaraan. Ang puso ni Vanna ay muling tumibok ng mabilis. Ang misteryosong sulat na natanggap niya sa mansyon ay muling nadlaro sa kanyang isipan. Ang laban kay Eugenia ay tapos na. Ngunit ang mga anino ng kanyang personal na buhay ay tila nagsisimula pa lamang lumitaw sa gitna ng liwanag. Mario, sino ang lalaking yon? Tanong ni Vanna, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-asa. Bago pa man makasagot si Mang Mario, mabilis na tumalikod ang lalaki at maglaho sa gitna ng hamog iniwan si Vanna na may dalang isang bagong palaisipan. Ang katarungan ay nakamit na para sa supermarket, ngunit ang katarungan para sa sarili niyang puso ay kasalukuyan pa palang hinahabi ng tadhana. Vanna, parang anak na ang turing ko sa iyo. Huwag mong hayaang mabulok ang sarili mong pamilya sa likod ng mga rehas na ito dahil lamang sa ilang pirasong expired na gatas. Ang tinig ni Madam Eugenia ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa desperasyong mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Nakatayo siya sa loob ng holding cell ng korte, suot ang isang kulay kahel na vest ng bilanggo na tila isang malaking insult o sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita niya ay may kalakip na wad na paglalambing isang huling pagtatangka ng gaslighting na tila ba ang lahat ng krimeng ginawa niya ay isang maliit na pagkakamaling dapat na lamang ibaon sa limot? Tinitigan ni Vanna ang kanyang biyenan mula sa kabilang panig ng bakal na rehas. Ang bango ng kanyang sariling pabango ay humahalo sa amoy ng kalawang at luma na semento sa loob ng piitan. Ramdam ni Vanna ang isang matinding hapdi sa kanyang puso, isang hapdi na hindi na nanggagaling sa sugat ng nakaraan, kundi sa katotohanang hanggang sa huling sandali, ang babaeng itinuring niyang ina ay hindi marunong humingi ng tawad ng may katapatan. Hindi ko kayo ipinapakulong, madam. Mahinahong sagot ni Vanna. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang inyong sariling kasakiman ang nagbukas ng pintuan ng seldang ito. Ang katarungan ay hindi pabor na hinihingi, ito ay bunga ng bawat buhay na inyong niyurakan para sa pera. Wala kang utang na loob, ang biglang sigaw ni Eugenia. Ang kanyang muka ay namula sa galit habang mahigpit na kumakapit sa rehas. Kung hindi dahil sa akin, nanatili kang isang hamak na kahera. Ako ang nagbigay sa iyo ng korona. At ang koronang iyon ay mansado ng dugo ng tatay ko. Mabilis na tugon ni Vanna. Tinalikuran niya si Eugenia, hindi na kayang pakinggan ang mga kasinungalingang tila mga uod na gumagapang sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang pumipigil sa kanyang paglaya. Sa loob ng courtroom, ang suwasana ay balot ng tensyon. Ang tunog ng pagpukpok ng maso ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na tila isang huling hatol sa imperyong itinayo sa kasinungalingan. Hinihatulan ang mga nasasakdal na sina Gaston at Eugenia Ariola ng guilty sa mga kasong malawakang fraud, human endangerment at falsification of documents.
Nakita ni Vanna si Gaston na dahan-dahang napaupo ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakita ni Vanna si Gaston na dahan-dahang napaupo ang kanyang mapagmataas na tindig ay tuluyan ng gumuho. Si Chloe naman, na kasalukuyang nakayuko sa isang sulok, ay tahimik na humihikbi habang tinatanggap ang kanyang sentensya ng community service. At habang buhay na pagkakait na makapagtrabaho sa anumang kumpanya ng Ariola. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit si Lola Remedios kay Vanna sa labas ng korte. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Vanna at doon sa gitna ng maraming tao ay dahan-dahang ibinalik ni Vanna ang medalyang ginto sa palad ng matanda. Iyon ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagbabalik ng danggal. Lola, ang medalyang ito ay simbolo ng katapatan. Bagay ito sa inyo, hindi sa pamilyang nagnakaw nito. Pabulong na sabi ni Vanna. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, lumapit si Mang Mario at iniabot ang isang maliit na kapirasong papel. Ma'am Vanna, may nag-iwan po nito sa upuan niyo sa loob ng korte kanina. Nang buksan ni Vanna ang papel, ang kanyang mundo ay tila muling huminto. Walang nakasulat na salita, kundi isang guhit lamang ng isang bulaklak na sampaguita na may nakatagong letrang R sa bawat talulot. Ito ang lihim na sining ng kanyang asawa. Nandito siya, Mario. Alam kong nandito siya. Ang pabulong na sabi ni Vanna, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng pag-asa. Sino ang lalaking ito na tila isang aninong laging nagbabantay sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay? Ang hustisya para sa kumpanya ay nakamit na. Ngunit ang kwento ng kanyang puso ay tila may isa pang kabanatang kasalukuyan pa lamang bubuksan. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na salamin ng bagong bihis na gusali sa Quezon City. Sa itaas ng main entrance, nagniningning ang mga gintong letra na bumubuo sa pangalang Remedios Supermarket. Wala na ang malamig at nakakatakot na aura ng Ariola Group. Napalitan ito ng init ng bawat ngiti ng mga empleyadong hindi na natatakot sa kanilang sariling anino. Ang amoy ng sariwang pandesyal at bagong timplang kape ay humahalimuyak sa hangin, tila isang paanyaya sa bawat mamamayang dati ay itinuturing na basura, ngunit ngayon ay tinatanggap ng may dangal. Nakatayo si Vanna sa ikalawang palapag, pinagmamasta ng dagsa ng mga tao sa ibaba. Ang kanyang asul na suit ay naging simbolo na ng pag-asa sa buong lungsod. Sa kanyang tabi nakaupo si Lola Remedios, suot ang isang disenteng terno at ang medalyang ginto na nagminingning sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang matandang nangangatog sa takot. Siya na ang tumatay, ang honorary chairperson ng supermarket, ang boses ng bawat maliliit na tao sa kumpanya. Ma'am Vanna, ang ganda po ng bagong playground, ang masayang sigaw ni Tonton habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang bata ay mukhang malusog na, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay na tila ba ang trahedya ng nakaraan ay isa na lamang malabong panaginip. Dahan-dahang lumuhod si Vanna upang pantayan ang bata. Iyon ang kanyang golden moment, ang pakiramdam na ang bawat sakripisyo at panganib na hinarap niya ay nagbunga sa kaligtasan ng isang inosenteng buhay. Para sa inyo ang lahat ng ito, Tonton. Para hindi nyo na kailangang dumanas ng gutom o pang-aapi. Lumapit si Mang Mario, may dalang isang tasa ng tsa. Ma'am, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, pero bago po ang lahat, may naghihintay po sa inyo sa rooftop garden. Sabi niya tapos na raw po ang oras ng pagtatago. Ang puso ni Vanna ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis siyang umakyat sa rooftop. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba at pananabik. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita. Doon sa gitna ng mga halaman, nakatayo ang isang lalaki, Ricardo. Ang kanyang asawa na 5 taon niyang inakalang pumanaw na,
Ngunit ang katotohanan ay nanatili itong buhay sa ilalim ng mga anino upang protektahan siya mula sa kasakiman ni Eugenia. Vanna, ang pabulong na tawag ni Ricardo, ang boses ay kasing pamilyar ng kanyang sariling pangalan. Hindi nakapagsalita si Vanna. Ang bawat luhang pinigilan niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang pumatak. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paghilom. Sa gitna ng kanilang mahigpit na yakap na tagpuan ni Vanna, ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Napatawad na ba niya pinatawad na ni Vanna ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon, at pinatawad na rin niya si Eugenia at Gaston, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bigpitin ang bigat ng galit sa kanyang paglaya. Ang katarungan ay nasa kamay na ng batas at ang kanyang puso ay malinis na mula sa lason ng paghihigante. Payapa na ba siya tumingin, si Vanna sa langit sa sikat ng araw na tila yumayakap sa buong supermarket. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas na itayo ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Nayang sa piling ng kanyang tunay na pamilya at ng mga taong kanyang pinoprotektahan, natagpuan na ni Vanna ang kanyang tunay na tahanan. Anong aral ang maiwan para sa lahat? Sa mundong ito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o taas ng posisyon. Ang tunay na kayamanan ay ang karangalan na manatiling tapat sa gitna ng tukso at ang malasyakit na tumingin sa mata ng pinakamaliit na tao at makita ang sarili mong pagkatao sa kanila. Ang Ariola Group ay namatay na, ngunit ang Remedios ay nabuhay upang magsilbing paalala na ang bawat basura ay may kwento at ang bawat reyna ay maaaring magmula sa putikan. Humarap si Vanna sa salamin bago bumaba. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang CEO na nagtatago sa likod ng maskara. Siya na si Silvana Ariola Montemayor, isang babaeng natutong bumangon lumaban at higit sa lahat ang magmahal ng walang takot.